Attorney G, ano pang gagawin ko kung naloko ako sa online shopping? O ito, may good news ako para sa mga mahihilig mag-online shopping at may bad news naman ako para sa mga online sellers na manloloko. Noong December 5, 2023, isinabatas na ang Republic Act 11967 o ang Internet Transactions Act. Ang batas na to ay mag-a-apply sa lahat ng e-commerce platforms katulad ng Lazada, sa lahat ng online sellers at sa lahat ng online shoppers for as long as isa sa kanila ay Pilipino. Una, nire-require na ngayon sa mga e-commerce platforms na maging mas istrikto sa mga online sellers nila. Kailangan na ngayon ng mga online sellers na mag-submit ng valid IDs, business registration documents, physical address at contact details katulad ng isang normal na negosyante. Pangalawa, nire-require na ngayon ang lahat ng e-commerce platforms at online sellers na bigyan ng sapat na proteksyon ang data privacy ng mga consumers nila. Pangatlo, nire-require na ngayon ang lahat ng online sellers na maging patas sa pakikipagtransaksyon nila at kailangan din nila ngayon mag-issue ng resibo sa bawat transaksyon nila. At ang pang-apat, may karapatan na ngayon ng mga online consumers na either ipaayos, papalitan, o kaya naman humingi ng refund sa mga online sellers. At kapag matigas pa rin ang ulo ng online sellers, magkakaroon na ngayon ng e-commerce bureau sa loob ng DTI kung saan pwede mong ipa-blacklist ang sino mang online seller na manloloko sa'yo. Bago pa lang ang batas na ito, kaya next year pa natin malalaman kung magiging epektibo talaga ito. Gina!